Yan mga palangga, sa mga nagtatanong po dyan na kung nasaang bansa po ako, nandito po ako sa bansang Croatia mga palangga. Cross country po ako, galing po ako ng Qatar, Middle East. Nasa 8,000 Qatari Riyal lang po yung nagastos ko. Tapos ngayon sa mga nagtatanong kung paano mag-apply, bisitahin nyo na lang po yung agency na kung saan po ako nag-apply. GBCS, yan, nandyan po sa screen. GBCS, yan, consultancy. Ang alam ko ngayon, lumipat sila, nasa Alpardan building na sila. Yan, Alpardan building sa Alsad. Yan, puntahan nyo na lang po. Napaka legit yung agency na yun. Marami po kaming napaalis na mga Pilipino na galing Middle East papunta po dito sa Croatia. Kung nagtatanong po naman po kayo kung kumusta naman po dito ang trabaho, so far so good, okay naman. Ang tawag na ito yung kuha naman po yung sweldo. Yan, sweldo. Nagre-range siya ng nasa 60 to 70,000 sa pesos. Yan. Nasa kuha siya 1,000 euro lang yung nasa sweldo ko rito. So far nakabili na tayo ng ating service sa pang-araw-araw. Sa gamit din natin na GoPro, napundar din rin natin dito sa Croatia. Tapos niyan, basta doon na lang kayo mag-apply. Napaka legit po ng agency na yan. 100% guarantee na makakaalis kayo pag qualified kayo sa ina-applyan yung trabaho. Yan, yun ang po ang ibig ko sabihin. Tapos niyan, yung trabaho ko po dito ay nasa Harbatska post ako. It means Croatian post. Nagde-deliver po ako ng mga parcel. Yan, ito po ipa-flash ko, ito po yung trabaho ko, yan ipakita ko sa inyo. Ayun po, makikita niyo po diyan. Yan, marami akong parcel. Maraming mga parcel na yan, lalagay ko dun sa box na yan. Yan, kung nakikita nyo po. Yan, yan po yung trabaho ko. Tapos sa mga bilihin naman po, yan, latin na po natin. Continue na natin. Sa mga bilihin naman po, makakabili ka dito ng karning baboy sa halagang 450 euro. Yan, 450 euro, equivalent yan ng mga magkano na ba? Kasi 63 ang palitan ng euro ngayon, or 64. So sumakot with bagai, nasa 120, 2 euro na kasi 120 yung bawa. So nasa 240, o kaya sabihin natin na 270 ang isang kilo. Yan, mura na yun. Oo. Tapos yung bigas, medyo may kamahalan ng bigas, makakakuha tayo ng 1 euro and 50, nasa ako na yun, 90 per kilo. Pero okay na yun. Nandito talaga tayo. Basta pag nandito na kayo, lobby ng Diyos, wag nyo ikukuan, tawagin ito, i-convert sa piso para hindi kayo mangungonsume kung mahal ba o mura. Basta maging wais lang tayo sa paggastos ng ating sweldo, makakaipon, makakapagpadala tayo sa mahal natin sa buhay. Yan. So yan, yung agency po natin, GBCS, yan, nasa Alsad po sila, nasa Alpardan building na po sila ngayon. Hanapin nyo lang po dyan si Ma'am Leslie, yan, o kaya si Ma'am Marge, yan. Tapos sabihin nyo, marami ka nang nakilala dito sa Croatia, mga kasama mo dati, sabihin natin mga kasama mo dati sa trabaho nandito sa Croatia, gusto mo rin mag-apply, mga ganun, para yung impact ba ng pagkaka-interest mo sa trabaho na nandun. Yan. Tapos pag nandito na kayo, hanggat maaari, huwag kayo yung magpapadala sa mga sulsol sa mga kasamahan nyo na keso lumipat kayo ng trabaho, ganyan. Kasi yan ang nakakasira sa Pilipino, sa totoo lang. Yung hindi tinatapos ang kontrata, nagja-jump na, pupunta ng Poland. Ngayon mayroong nagkaroon na sila ng pinasa na batas na kung anong kuan mo rito, halimbawa na dito ka nabisahan sa Croatia, tapos lilipat ka ng ibang trabaho sa Croatia lang din, at same job description pa rin ng unang nagkaroon ka ng visa. Yun po, hindi yung driver ka tapos magiging kusonero ka next na pag-apply mo, hindi po. Yun po yung rules ngayon sa Croatia. Ngayon, halimbawa naman, kung gusto mo naman, kung may mga Pilipino tayong gumagawa nito,
hindi nila tinatapos yung tinatawag na provisionary. Tumatalon na, pumupunta ng Poland. Tapos ngayon ang Poland po may pinasa na batas na kung nabisahan ka sa Poland, most be nasa Poland ka lang. Kung aalis ka ng trabaho, lilipat ka, dapat Poland ka lang din. Nako nyo, hindi yung galing ka na Croatia, tatalong ka ng Poland, tapos mabibisahan ka doon, maghihingi ka ng visa, mag-apply ka ng trabaho doon. Hindi. Yun ang inalis na ng Poland, na tatanggap sila ng mga worker na galing sa ibang bansa o ibang European country. Ang gusto nila, kung saan ka nabisahan, halimbawa Poland lang, dapat Poland ka lang din mag-apply. Yung hindi yung tatalon ka pa ng ibang European country. Yun yung rules ngayon, ha. Yan, naipasa po yan ng March 15. Yan po kahit paano nagre-research tayo. Tapos nyan, yung visa ngayon dito, yung working permit o residence visa, dati 1 year lang, ngayon gagawin ng 3 years para win-win yun sa mga nagtatrabaho dito at saka employer. Yun yung regulasyon nila dito. Dati 1 year lang, ngayon ginawa ng 3 years. Tapos yung bakasyon 21 days. Working days yun. Tapos hindi pa kasama doon yung tawag na ito, yung hindi yung kasama sa Sabado Linggo. So aabot yan ng 1 buwan. Dapat yun lang din ang bakasyon mo sa loob ng 1 taon. Ngayon, kung lumampas ng 1 buwan, 1.5 month ka nagbakasyon, bawal. Labag yun sa batas dito sa Croatia. Mangyari, kung ganun ang bakasyon mo, paglabas mo ng bansang Croatia, baka di ka na makabalik sa immigration pa lang, hahalakan ka na. Kasi nga, hindi nila inaalaw yung mga ganun na 1 buwan kalahati na magbabakasyon. Yun ang nakapasang batas ngayon, na dapat 1 buwan lang maximum yung bakasyon mo. So ngayon, dagdag kaalaman po sa lahat po ng mga nag-a-apply. Yan po yung mga info natin nating nakalap. Nag-research po tayo para po masagot po lahat ng mga katanungan. Ngayon, sinasabi ko po ulit ito sa inyo, kung gusto nyo mag-apply, andyan po yung agency ko, GBCS, yan, consultancy. Nasa Alsad po sila, nasa Alpardan building. Andyan po yung contact number, ikukuha ko po, yan po. Kung nakikita nyo po, yan. Ngayon, nandun po sa description yung para hindi kayo maligaw, nasa description din po yung page ng Alpardan, yung GBCS, tapos yung contact. Ilalagay natin sa description, ha. So hanggang dito na lang po ang ating vlog. So ciao.